ang kasama natin. So with the given sensible heat, latent heat, outside air, supply air, then yung space natin which is auditorium must maintain at a given properties. Ang nakalagay dito, if 20% of the fan capacity is press air and the bypass system is used, okay, determine, actually dalawa yata ay nahanap dyan. So i-ready na muna natin yung diagram natin. So pag sinabing bypass, ito ngayon ang diagram natin. Meron tayong dalawang air mixture dito. Ay, sorry. Yun. Okay. So ito muna gamitin ko Ayan. Okay, so point 1, point 2, actually ito ay 3. So dito magkikita si 3 and 2. So this will be point 4. Si point 4 ang papasok sa conditioner. So lalabas si 5. Si 5 and 2 again, so magmi-mix somewhere dito. So another condition sa point 6. And at the same time, si 6 ay papasok sa fan, magiging 1. Okay, so numbering natin dito is 1 to 6. Lagyan natin ng data. Sensible heat of 96 kilowatt. Ito ay 38.4 kilowatts latent heat. Outside air, so that is 33 degrees C dry bulb and 25 degrees C wet. The air supply enters at 18. So ito ay 18 degrees C dry bulb. And the auditorium is to be maintained at 25 degrees C and 18 degrees C wet. Yan. What is this? If 20% of the supply fan capacity is press air. So we can determine that M3 is 0.2 or 20% of the fan capacity. Ang fan capacity natin is M1. Okay. Yan. So locate muna natin to. 0.2. Malolocate natin yan eh. So considering sensible heat muna, so 96 kilowatt is M1 1.005 25 minus 18, so we can determine M1 in kilogram A per second. Yes, class, paki-compute nga yan. 13.65 po.
Okay, 13.65. Yan. Okay. Then considering our latent heat, so the formula is 38.4 kilowatt, and that is still M1 W2 minus W1 times 2500. W1 can determine kung alam mo ang W2. So first, sa diagram natin or sa psychrometric chart natin, locate muna natin ang point 2 of the auditorium, the space. That is 25. Ayan, si 25 and 18 degrees wet. 18. Ayan. Ayan. So, this point is our point 2. Ito So, lagyan natin approximately what is W2. Parang mataas, ano? Para namang mababa. Okay, yes. Plus, any value about W2? .0101 po. Okay, yes, 0.0101 kilogram S per kilogram A. Yan. So, kung alam mo to, 0.0101. So, what will be W1? Binuksan mo na. Yes, class. What is W1? .009, sir. Yes, Cow. Thank you. 0.009 kilogram S per kilogram A. Actually, we can locate that, ano. Meron ba dito? Parang sakto yan, ano. Ang 0.009 ay between 0.009 and 0.01 or 0.008 pala, sorry. And that is etong linya na to. Makapal. Yun. Tama. Parang mataas dito tapos bumaba. Yan. Okay, so that is W1. Lagay ko lang dito, W1. May value na tayo. Okay. So, dagdagan natin ng points. Locate natin sa point 2 na locate na. Point 1 actually malolocate din, tama? And that is W1 and 18. Combination of W1 and 18 is our point 1. 18 is located dito, yun. Yan.
So ito ay 0.1. Ito ay 0.2. Okay. Siguro, compute na rin natin what is M3, then also locate 0.3. Ano muna itong M3? Kung M1 is 13.65. 2.73 po, sir. Yes, okay. 2.73. Okay, so also locate 0.3. Ang 0.3 natin is combination of 33. 1, 2, 3. So assuming 33 to, no, sakto. And 25. Wet bulb. 25. Ito. So 0.3 located dito. Ito siya. Okay. So, ano pa malolocate natin, class? 1, 2, 3. Meron na tayo. Tama. Another point na pwede i-locate. Yes, class. Pwede ba natin i-assume dito that the temperature of 0.6? 0.6 is the input of fan and 0.1 is the output ng fan. So, kung ang output ay 18, so basically, ito pwede natin sabihin 17 degrees C. Tama. Kasi ang component between 6 and 1 is simply the fan. So alam natin yung fan na yan. Pag dumaan ng hangin, merong temperature increase. 1 degree Celsius lang naman. Kasi because of the motor. Okay. So 0.1 and 0.6 normally magkatabi yan. So meron na akong 0.1. We can also locate 0.6. Ang 0.6 ay 17. So ito lang yan. Okay. 0.1 and 0.6. Yun. 6 and 1, magkatabi lang ah. Yun, masyado yata maliit yung ating drawing dito. Okay? Next point ang lolocate natin. Yes, class. Sa tingin nyo, anong point ang pwede pa i-locate? 1, 2, 3, 6. Okay? Meron pa ba tayong pwede i-locate, class? Point 4. 0.4. Yes, okay. How do you locate 0.4? Actually, 0.4 is the mixture of outside air and actually ang tawag dito ay MR. MR is the recirculated air na galing sa auditorium. And dito naman ay MB. Ang MB natin ay the bypass air. Ito, recirculated air. Meron ba tayong alam sa MR para malaman natin si M4 kung alam mo lang ay M3? So, knowing
MR plus M3 is M4. Tama? Ito alam mo, pero ito wala. So, hindi pa rin malalaman si M4. Tama? And alam natin that M4, sino kamukha ni M4? Yes, class. Sino ang equal sa M4? Is that equal to M5? Actually, ang kinukonsider lang natin dito ay dry air, ano? Si M4, may moisture content yan. So, mababawas dito. Pero yung dry air dito, tsaka dry air dun, isa lang din yun. So, that is M4 is equal to M5. Tama ba tayo, class? Considering dry air ang pinag-uusapan natin kasi dry air ang sinusupply sa space. Dry air na malamig. Yes. Kung M4 is equal to M5, paano natin makukuha si M5? So, magko-concentrate ako sa mixture dito, sa point na to. So, drawing ko dito, Ang air mixture natin pag-uusapan, linawan ko lang to. Ang air mixture na pag-uusapan natin, air mixture, is this point. So, pumasok dito si MB, tapos, ito si 5, ayun si 5, ayun si 6. Okay. Si 5 ay amount of air na galing sa conditioner. Okay. Si 6 naman, yun yung amount of air na dadaan ng fan na equal din sa M1. Tama? M6 is also M1. Nagkaroon lang ng sensible heating dito pero the amount of air, dry air, sa 0.1 and 0.6 equal. So alamin na lang natin dito. Kung itong M6 mo is also M1, that is 100% supply air natin. So, how many percent ang MB tsaka M5? Actually, yung M5 natin, that is conditioned air kasi galing sa conditioner. So, magle-let ako dito. Sabi natin, B is equal to percent air bypass. Tama? Yun ang bypass. Then, dito 5 naman natin or C is percent air condition. Tama? Ito yung kinondition sa air conditioner. And that is 5 or sabi natin C kasi yun, conditioner. Kaya pag pinagsama mo yung percent air bypass tsaka percent air condition is equal to supply air and that is 100%. So lalagay ko dito percent bypass air plus percent air condition is equal to 100% supply air. Tama? Or simply equal to 1%. Oh, sorry. Yung 100% is equal to 1 yan. So, dito ko mag-start ngayon ng energy balance. Knowing B plus C is equal to 1. So, consider ko ano ba meron sa B tsaka sa C. May dry bulb dito. So, lagay ko dito B. Dry bulb, ano dala ng B? Galing sa auditorium yan. So, that is dry bulb 2. Tama?
plus C. So, consider ko rin ang dry bulb temperature sa C which is 0.5. So, T5 is equal to saan? 6. Ano ang dry bulb 6? That is 17. Tama? So, papalitan ko to. O, dito ko sunod what is T2? 25 B plus C T5 is equal to T6 and that is 17. Okay? Considering dry bulb yan. Then, sabihin ko, equation 1 ko to. Dahil dalawa unknown dito, so we need another equation considering dew point temperature naman. So, B. So, B, dew point temperature 2 plus C, dew point temperature 5 is equal to dew point temperature 6. Tama? Lagyan natin ng value. What is dew point temperature 2? Ang 2 natin, looking our psychrometric chart, ito, kita nyo ba cursor ko? Ito. So, ano dew point temperature ng 2? Pag project ko to somewhere dito, sandali, makapal. Pag project ko dito, ang dew point nito, 0.2, palalamigin lang natin yan at constant moisture content. Yun. Ano basa nyo ron? Yes, class. 14.1. Yes. Accepted ba ang 14.1 sa lahat? Mas malinaw mata nyo. Yes. So, palitan ko to 14.1 B tama plus C dew point temperature 5 is equal to dew point temperature 6. Where is 0.6? Ito 0.6. 6 and 1. Magkatabi lang eh. Ano ang dew point temperature ni 1 and also 6? Pag pumunta ako dito, ano basa dito? 11, 12. 12 point something. Ano basa nyo? 12 point what? Yes, class. Ano basa? Di nyo ba nakita? Dew point temperature, 0.6. Mga 12.2 po siguro, sir. Okay, so sabihin natin 12.2. Accepted ba sa lahat yan? Nakita nyo? Okay, ito si 0.6. Ang dew point temperature niya, ayun. So sabihin natin 12.2. Okay. So ano equation ko? Dalawa na equation natin. Dinawan ko lang to. Okay. So this will be our equation 2. Ano gagawin natin? Kukombine ko lang yung equation 1 and equation 2. Rewrite ko dito burahin ko lang to class Kailangan natin ng space. Yan. So considering equation 1 and equation 2.
Ang equation 1 ko, 25B plus C T5 is equal to 17. Ang equation 2 ko naman ay 14.1B plus C T dew point temperature 5 is equal to 12.2. Yan. Okay. Ano sabi natin last time? Pag nandito yung air natin sa saturation temperature. Yes, anong sabi natin class? Pag nandito sa saturation temperature ang properties ng air natin, kunyari, ang wet bulb temperature niya ay 15. Ito yun, di ba? Pag nandito yung air natin sa saturation line, ang wet bulb temperature is also dry bulb temperature. And that is also dew point temperature. Tama? So, note, lagay ko dito at saturation temperature line. Dry bulb is equal to wet bulb temperature and also equal to dew point temperature. Magkaka-equal lang yan. Okay? So, kung equal yan, papalitan ko tong dew point temperature 5 ko. Ang ipapalit ko ay dry bulb. Kasi equal lang naman yan, di ba? So, this will be equal to T5. Then, ang gagawin ko dito, equation 1 minus equation 2. So, minus. So, what is 25 minus 14.1? Yes, class. Pakisolve nga. 25 minus 14.1? 10.9 po. Yes, Jake. 10.9. Okay. So, ito, cancel na to. Equal. What is 17 minus 12.2? 4.8. 4.8. Okay, yes, 4.8. So, therefore, we can determine the B, where B is the percent air bypass. Ano ang sagot? 4.8. 44.03 po. Percent. Come again? Percent po ba, sir? Gagawin ko pong times 100. Yes, pwedeng percent, pwedeng decimal. Ano po? 44.03%. 44.03. Opo. So, 0.4403. Okay lang. Decimal point. Tama? So, if percent by air bypass is 44.03 or that is 0.4403. So, pwedeng percent, pwedeng decimal. What will be the value for C? Using the formula B plus C is 100% or equal to what? So, this one is 5597 po. 5597. 5597. Yan. Or that is 55.97%. Okay? So, knowing that, actually, masosolve na natin ang letter A. Ano tanong sa letter A? Apparatus dew point. That is, at what point ang apparatus dew point natin dito? Anong point ang pinag-uusapan when we talk about apparatus dew point? Ito yung 0.5. That will be the dew point temperature, 0.5. Apparatus, tama? So, itong B na to, tsaka C, may value. Gamitin mo ang equation 1.
substitute mo ang B tsaka C sa equation 1, you can determine dew point temperature, and that is also equal to T5. Pakisolve nga, class. What is dew point temperature, and that is also dry bulb temperature kasi nasa saturation temperature line tayo. Compute, class. Yes, may nagko-compute, ano? Yes, class. Ano lumabas? $10.71 po. Okay. Sabihin natin dito 10.71 degrees C. Using equation 1, ano? Okay, equation 2. Pares lang naman yan. Dito makukuha mo ay T5. Ang makukuha mo dito ay dew point temperature 5. Equal lang naman yan. Ang dew point tsaka dry bulb. So, equation 1 or equation 2, so that will give us approximately 10.71. Okay, nasaan yung 10.71 na yan? So, ito siya. Locate natin. 10, 11. So, 10.7 approximately. Lagay ko dito. 10.7. 71. Yan. Pwede na ba ito, class? Yun. So, this point is our point 5. Okay. So, paano natin malalaman that tama yung location natin ng point 5? Tingnan nyo, class. Ito ay air mixture dito. Tama? Itong point na to ay mixture ni point 3 tsaka ni point 2. And that is MR, diba? Point 2 lang yan. Pag kinunek ko yung dalawa na to, somewhere sa linya na to is point 4. So, yun. Wala pa pala tayong point 4. Solvein muna natin. So, knowing point 5 na tayo, ayan, punta muna tayo dito. Yung point 5 natin, na-determine natin ang dry bulb or dew point temperature, 7 or 10.71. So, approximately, ayun. Sabi natin, considering the conditioner, si M5 tsaka si M4, considering the dry bulb, equal lang yun. Tama? So, ano gagawin natin? So, masasolve ko na ngayon si M5. Dito ko lagay M5. How do you solve M5? Kung ang condition air natin is saan ba yan? C. What is C? 55.97%.
So that is 0.5597. Kanino ko ito i-multiply para makuha ko yung exact value ng M5? Multiply natin saan? Yes. Kung ito ay percent, saan ba tayo? Percent air condition. Mumultiply lang natin to sa supply. M1 po, sir. M1, yes, thank you. So that, what is M1? 13.65. So M5 is simply equal to what? Pakisolve mga class. 7.54. 7.54. 64 po. Ay, okay. 7.64. Linawan lang natin. Okay. 7.64. So that is M5, And knowing in our diagram, dry air to. So M5 is also M4. Tama. Dry air, considering the dry air lang, ang nabawas lang dito ay moisture. So, pwede na natin ma-solve ngayon that M4 is the combination ni M3 tsaka ni MR. M4 is equal to M5 where M5 is the combination of M3 plus MR. MR is the recirculated mass of air. No? So, knowing M3, we can determine MR. MR is 7.64. Tama ba ako? Minus M3. What is M3? 2.73. So, what is MR? Yes, class. What is 7.64 minus 2.73? 4.91 po. 4.91? Okay, 4.91 kilogram per second. So, 8. Okay. So, knowing MR ngayon, so we can now determine enthalpy 4 para malocate natin si point 4. Anong formula? Yes, nabusan na tayo ng space dito. Knowing point 4 is the combination ni M3 tsaka ni MR. So, dito ko lagay Excuse me. By energy balance, enthalpy 4 is MR enthalpy 2, tama, plus M3 enthalpy 3 all over M4. Tama, meron kang MR. Ayan, 4.91. May enthalpy 2 ka. Meron ba tayo enthalpy 2? I-project natin. Ito ang point 2. Ang enthalpy 2 niya, so i-project mo lang dito. Parang mataas. Yun. Approximately 51. Tama ba? M3. Ang M3 natin, so ito. Project mo lang siya sa taas. Ano ba siya dyan? 75, 76.5. Yan. Bigyan natin ng data. Ito ay enthalpy 2, which is approximately 51 kilojoule per kilogram. Ito ay enthalpy 3,
Ano ba siya dito? 76.5 approximately. 76.5 kilojoule per kilogram. So, meron to. How about M3? Meron din, 2.73. How about M4? M4 is also M5 and that is 7.64. So, class, what is enthalpy for? 31 point, 60.11. Yes, 61 point what? Sixty-one point 60.11 po sa akin. If tama po yung solution. yes, 60.11. Apo. Yan. Kilojoule per kilogram. 60.11. Approximately saan ang 60.11? So, ito siya. Ito 60. So, medyo layo ko lang ng konti. Actually, konting-konti lang to dahil sa unlit ng chart natin. So, approximately, ayun, ang linya ng 60.11. Paano natin malolocate si 0.4? Actually, that is the output ni 0.3 tsaka ni 0.2. Ang ginagawa natin pag air mixture, pinagko-connect natin si 0.2 tsaka si 3 para lumabas si 4. So, asan ba si 2? Ito si 2. Ito si 3. Ayan. Tama, approximately. Andito na ang drawing natin. So, this will be 0.4. Ayun, si 0.4. Okay. Ayan. So, connect natin. Si 0.4 papasok sa conditioner. Ano magiging properties niya? So, magiging air 5 na siya. So, when we talk about conditioner, meron tayong cooling and dehumidifying. So, pag kinonek ko si 4 tsaka si 5, kita naman natin that is what process? That is cooling and dehumidifying. Ayun, si 0.5. Tama? Yan, makikita natin ngayon kung tama si 0.6. Paano lumabas si 0.6? That is combination ni 0.2 tsaka ni 0.5 naman. Tama, bypass and condition air. Tama, so i-connect ko ngayon si 5 tsaka si 2. Dapat madaanan si 0.6. Yes, nakita nyo ba? Baguhin ko yung color dito para makita nyo. Ano ba magandang color dito? Dark blue. Try natin. Si 0.5 tsaka si 0.2, i-connect ko. Pag kinonek ko yan, dapat madaanan niya si 0.6. Si 0.6 natin, ayun, di ba? Ito, yun. Tama? So, kukonek ko to. Ito si 0.5. Kukonek ko si 0.2. Nasaan ba si 0.2? Ito si 0.2. Yun. So, ano napansin nyo, class? Nasa linya ni 0.5 tsaka ni 0.2 si 0.6. Tama, di ba? Ganun ang proseso natin. Pag air mixture, dito sa point na to, si B is si bypass, which is 0.2 rin. Tsaka si 5, nag-mix. So, connect natin. Between 5 and 2 line, nandoon si 6.
Tama naman, nasagasaan si 6 dito sa point na to. Saan ba tayo? Ayun. Tama. Yan. Dapat to, hindi online ang pagtuturo. Lalong lumalabo na mata ko. Dapat nasa big TV tayo para mas kita nyo. Okay. So, kung meron na tayong complete location of points 1 to 6, tama? We can now answer letter B. Ano ang formula for letter B? The refrigeration load. So, wala naman required unit. So, sabihin natin, kilowatt na lang. That is, considering conditioner, that is M4 times the enthalpy difference between 4 and 5. Tama? Sino ba meron tayo dito? Balik uli ako sa red. Ito si 5. Approximately ang enthalpy niya ay ano ba ito? 31 point something. Tama ba? O sabihin natin 31. That is 5. What is 4? Where is 4? Ayun, nasab na pala natin si 4. 60.11. What is M4? What is M4? M4 is, saan si M4? M4 is also M5. Ayun, 7.64. So this will give us kilowatt. Yes, class. Answer dito. 222.4 kilowatts po. Yan, 222.4 kilowatt. Considering M4, ayun, M5, enthalpy 4 is 60.11. Enthalpy 5 is around 31, tama. Yun, so lumabas to. Yan. Okay. Any question, class? Letter A and letter B. And that is our recirculated air with external bypass system. Kung naintindihan nyo yung diagram natin, ang tanong ko, ano naman ang gamit ng bypass? Bakit may bypass? Yes, actually, ano to? Meron kang fresh air, meron kang recirculated, meron pang bypass. Ano gamit ng bakit may bypass? By analyzing the diagram, yes. Ano ba trabaho ng bypass sa air natin? Diba ito? Galing tayo dito sa outside. Palalamigin natin to para medyo magaan ang trabaho ng conditioner. Yung outside air na to, sinamahan natin ng recirculated. So medyo malamig na yan kumpara sa outside air lang. Kaya magaan ang trabaho dito. Yan. So nung lumamig siya, so 5 na tayo. Ang 5 natin normally may condensation. Nare-reach nito ang dew point temperature. Imbis na ituloy natin dito sa fan, nagmix pa tayo ng air galing uli sa space or sa auditorium. Ano trabaho ng bypass na to? How do you compare bypass tsaka 0.5? What is M5 tsaka MB? Yes. Ano naging trabaho niya? Kinumbine mo pa para maging M6 eh. Ano ba ginawa ni bypass sa M5? Yes, class. Sir, parang Imagine binabaan niya po yung ano, yung yung relative humidity po. relative humidity bumaba. What do you mean by bumaba? C5, looking at our psychrometric chart, ito si 5. Yan, di ba pinakamababa siya? Ang relative humidity niya
among the three, siya pinakamababa kasi ang relative humidity natin dito, relative humidity 2, tama ba? Sorry. Ano pala tayo? Relative humidity ratio. Ang humidity ratio natin dito 3. Humidity W2, W1, tsaka W5. Yan, 3. Sabi mo, pinababa. How about temperature? Imaginein mo kasi ito 0.2. Ito si 0.5. Pinaghalo pa. Anong purpose? Para ma-produce niya si 6. Ano ba si 6 kumpara kay 5? Si 6 kumpara kay 5. Hinaluan mo ng bypass or actually hinaluan mo ng auditorium air properties. Tama. Parang naging ano to? Anong purpose nito? How do you compare 0.5 tsaka 0.2? 0.2, ito. That is room or auditorium. 0.5, ito. Pag pinaghalo mo yan, lalabas si 0.6. So ano ginawa? Bakit pinaghalo pa? Para lumapit po sa 0.1, sir. Yes. Para lumapit sa 0.1 kasi ang condition natin, ang isusupply natin sa auditorium ay 0.1. Ito, 18. Yung 0.5 napakalayo dito sa 18. So, napakalamig ng 0.5. Tapos isusupply mo dun sa 18. So, para masatisfy mo yung condition na yan, dapat painitin mo pa yung 0.5. Pag pinainit mo yan, so meron tinatawag na reheater, di ba? Imbis na gumastos ka ng reheater, ito yung gamit ng bypass. Siya yung magpapainit sa 0.5 para lumapit sa 0.1. Ito si 0.6, katabi niya si 0.1. Actually, kung ito si 6, ang trabaho naman para yung 6 lumapit kay 0.1, yung fan. Nagpainit din to. Sandali. Okay. So that is the purpose ng bypass. Para wala ka ng reheater to satisfy the condition ng supply air. Galing ka dito. Kasi ito, pwede mo na i-supply ito sa auditorium. Kaya lang, kung ang condition ay 18, ito ay ano ba temperature ng 0.5? 10 point something, ang layo, 18 and 10 point something. Malayo. So, kailangan painitin. So, that is the use of bypass para lumapit or actually para painitin yung 0.5 into 0.1 considering the temperature. Okay. Question, class? Actually, practice lang yan. Yung plate number 2 nyo, meron din ganyang tanong about using bypass. So, ang gagawin nyo lang, ganito lang yan. Mag-energy balance kayo or mixture. Dalawa bali mixture dito. Ito, between 2 and 3, that is 4. Between 5 and 2, that is 6. Puro air mixture yan. Para ma-check natin kung tama location mo. Pag kinonek ko si 2 tsaka si 2 tsaka si 5, dapat nandun si 6. Ayun, nakita naman natin. Ito namang 3 and 2, pag kinonek mo, lalabas si 4. Kita naman natin dyan. Yun, hinahanap natin. Actually dito, kay 2 and 3, kinonek natin, tsaka natin linagay si 4. Kaya lang dito, kay 6, na-locate muna natin si 6 bago natin makita si 5. Nung kinonek mo si 5 tsaka si 2, nasa gasaan naman si 6. Yun ang tama. Tama location ng 0.6 natin. Okay. Yes, class.
And that will be our last problem about cooling load air quantities. So practice lang yan with your plate number 2. Then, pwede na natin ang iset ang quiz number 2 natin kasi third week of September is midterm. Bago tayo mag-midterm, so kailangan mag-quiz 2 muna tayo. Para ang midterm natin, ang coverage ay quiz 1 and quiz 2. The properties of moist air and cooling load air quantities. Okay. Yes, class. Question, clarification.